Naway sumasa inyo ang kapayapaan at kagalakan ngayong araw. Ako si Aina. Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang totoong kwento. Ang bida ay isang sister na tumanggap sa gawain ng Diyos sa mga huling araw at pagkatapos ay ibinuhos niya ang buong puso niya sa kanyang tungkulin. Naniwala siya na kapag mas ginugugol niya ang kanyang sarili at mas maraming mabubuting gawa ang kanyang naiipon, mas magkakaroon siya ng mga pagkakataon na makapasok sa kaharian ng langit. Sa isang check-up, na-diagnose siyang may erosive gastritis at pagdurugo ng sikmura. Sinabi ng doktor na kung walang agarang paggamot, maaari itong mauwi sa cancer sa sikmura. Sa simula, nagpatuloy siya sa paggawa ng kanyang tungkulin. Naniniwalang dahil napakarami niyang naibigay para sa Diyos, tiyak na poprotektahan siya ng Diyos. Ngunit habang lumalala ang kanyang kondisyon, nagsimula siyang magkimkim ng mga reklamo at maling pagkaunawa tungkol sa Diyos. At inisip pa nga niyang bitiwan ang kanyang tungkulin para umuwi at magpagamot. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos, nagsimula siyang magnilay-nilay sa sarili. Ano ang kanyang nakamit at ano ang kanyang naunawaan? Hayaan ninyong basahin ko ang kanyang karanasan. Noong 2011, tinanggap ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. At wala pang 2 taon pagkalipas noon, pumanaw ang asawa ko dahil sa sakit. Bagaman bata pa ang anak ko at nahihirapan ang pamilya ko sa pinansyal, nagpursigi pa rin ako sa aking mga tungkulin. Kalaunan, nahirang ako para maging leader ng iglesia. At naisip ko, ang magawang gampanan ang tungkulin ng isang leader ay pagtataas mula sa Diyos. Sa paggawa lamang ng aking mga tungkulin na makapaghahanda ako ng mas maraming mabuting gawa. At sa paggawa lamang nito, na makakamit ko ang pagsang-ayon ng Diyos at makapapasok ako sa kanyang kaharian. Kaya, ipinagkatiwala ko ang aking anak sa aking mga biyanan at inilaan ang lahat ng oras ko sa aking mga tungkulin. Masigasig ako sa pagugol ng sarili ko sa aking mga tungkulin. At anuman ang isinaayos ng iglesia na gawin ko, hindi ako kailanman tumanggi. Umulan man o umaraw, nagpursigi ako sa aking mga tungkulin. Makalipas ang ilang panahon, ang gawaing ako ang responsable ay nagsimulang magkaroon ng kaunting resulta. Kalaunan, nahirang ako bilang isang mangangaral at lumaki ng lumaki ang saklaw ng mga responsibilidad ko at napuno ako ng kasiyahan sa sarili. Nag-aakalang kaya kong tiisin ang pagdurusa, magbayad ng halaga, magsakripisyo, at gugulin ang sarili ko at na nakakakuha ako ng kaunting resulta sa aking mga tungkulin at naniwala akong tiyak na pagpapalain ako ng Diyos. Dahil iniisip ko ito, naging mas ganado pa ako sa aking mga tungkulin. Kalaunan, paminsan-minsan ay may bahagyang pananakit sa aking tiyan. Pero hindi ko ito masyadong pinansin at nagpatuloy ako sa paggawa ng aking mga tungkulin. Isang umaga, pagkatapos mag-almusal, nagbisikleta ako papunta sa lugar ng pagtitipon. At habang umaakyat ng hagdan, ramdam ko ang pasulpot-sulpot na pananakit ng aking tiyan. Pero pinilit ko at tinapos ang pagtitipon. Pagkatapos noon, pumunta ako sa ospital para sa check-up. At seryosong sinabi sa akin ng doktor, mayroon kang erosive gastritis na may pagdurugo sa tiyan. At ang kondisyong ito ay nangangailangan ng agarang gamutan. Kung hindi ito magamot ng tama, may panganib na magkaroon ng cancer sa tiyan. Nang marinig kong sinabi ito ng doktor, medyo natakot ako. Nag-aalala na kung ang kondisyon ko ay hindi magamot sa oras,
at talagang magkaroon ako ng cancer sa tiyan at mamatay, mapapalampas ko ang pagliligtas ng Diyos at mawawala ng saysay ang lahat ng pagsisikap at pagugol ko. Medyo nanghina ang loob ko, pero naalala ko ang mga salita ng Diyos. Kapag dumapo ang karamdaman, ito ay pagmamahal ng Diyos, at ang kanyang mabubuting layunin ay tiyak na nakapaloob dito. Bagamat maaaring medyo nahihirapan ang iyong laman, huwag mong tanggapin ang mga ideya mula kay Satanas. Purihin ang Diyos sa gitna ng iyong karamdaman at tamasahin ang Diyos sa gitna ng iyong papuri. Huwag mawalan ng pag-asa kapag nagkaroon ka ng karamdaman. Patuloy na maghanap ng maghanap at huwag susuko, at tatanglawan at bibigyang liwanag ka ng Diyos. Kumusta ang naging pananalig ni Job? Ang makapangyarihang Diyos ay isang napakamakapangyarihang manggagamot. Ang manahan sa karamdaman ay ang magkasakit, subalit ang manahan sa espiritu ay ang gumaling. Hanggat may natitira kang hininga, hindi ka hahayaan ng Diyos na mamatay. Sa pagninilay-nilay sa mga salita ng Diyos, tila nakakita ako ng kaunting pag-asa at napagtanto ko na ang sakit na ito ay naglalaman ng layunin ng Diyos. Hindi ako pwedeng magreklamo. Kailangan ko munang magpasakop at magkaroon ng pananalig sa Diyos at manampalatayang hanggat may hininga ako, ang Diyos ay hindi ako hahayaang mamatay. Naisip ko kung paanong palagi akong nagsasakripisyo at ginugugol ang sarili ko sa aking mga tungkulin sa nakalipas na ilang taon. Noong napakabata pa ng anak ko at naharap ang pamilya sa mga problema, kahit na noong pumanaw ang asawa ko, hindi ko sinukuan ang mga tungkulin ko. Kaya naniwala akong isa sa alang-alang ng Diyos ang mga pagsisikap at pagugol ko sa aking mga tungkulin. At na poprotektahan niya ako at pagagalingin ang sakit ko. Kalaunan, pumunta ako sa ospital para sa ilang tradisyonal na Chinese na gamot at tumanggap din ng mga intravenous drip. At nagpatuloy akong gawin ng normal ang mga tungkulin ko. Gayunpaman, madalas pa ring sumakit ang tiyan ko at mahina ang panunaw ko. Kaya lugaw lang ang kaya kong kainin. At minsan, nakararanas ako ng acid reflux. Pagkatapos uminom ng gamot ng ilang panahon, hindi lamang hindi bumuti ang kondisyon ko, kundi sa katunayan ay lumala. Naiimpatso ako pagkatapos kumain at palagi kong nararamdaman na para bang may naipit na pagkain sa lalamunan ko at madalas na para akong masusuka. Kahit sa gabi, nakakaramdam ako ng hapdi sa tiyan ko habang natutulog. Dahil naharap sa pagpapahirap ng sakit na ito, hinang-hina ako sa loob. At naisip ko, inilaan ko ang lahat ng oras ko sa aking mga tungkulin. Araw-araw akong abala. At kahit na magkasakit ako, hindi ko pinababayaan ang mga tungkulin ko. Kaya bakit hindi ako pinrotektahan ng Diyos at hindi pinagaling ang sakit ko sa kabila ng mga pagsisikap at pagugol ko? Namuhay ako sa maling pagkaunawa at mga pagrereklamo sa Diyos at nakadama ng sobrang pagkanegatibo. Wala akong ganang gawin ang anuman at ayaw kong kumain o uminom ng mga salita ng Diyos o lumapit sa Diyos. Hindi na rin ako nakaramdam ng pagpapahalaga sa pasanin para sa mga tungkulin ko na nakaapekto sa lahat ng item ng gawain. Napansin ng sister na nagpapatuloy sa akin ang aking hindi magandang kalagayan at inanyayahan niya ako na makinig sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos kasama niya. Sabi ng Diyos, mapeperpekto ng Diyos ang tao, kapwa sa positibo at negatibong mga aspekto.
Nakasalalay ito sa kung nagagawa mong makaranas at kung hinahangad mong maperpekto ng Diyos. Kung tunay mong hinahangad na maperpekto ng Diyos, ang negatibo ay hindi ka pagdudusahin ng kawalan, kundi maaaring maghatid sa iyo ng mga bagay na mas totoo at magagawa kang mas makilala yaong kakulangan sa loob mo. Mas maarok ang iyong tunay na kalagayan at makikita na walang kahit ano ang tao at siya ay walang halaga. Kung hindi ka makararanas ng mga pagsubok, hindi mo malalaman at palagi mong madarama na nakahihigit ka sa iba at mas mahusay ka kaysa sa lahat ng iba pa. Sa lahat ng ito makikita mo na ang lahat ng nauna ay ginawa ng Diyos at pinrotektahan ng Diyos. Ang pagpasok sa mga pagsubok ay iniiwan kang walang pagmamahal o pananalig. Kulang ka sa panalangin at hindi mo nagagawang umawit ng mga himno at hindi mo namamalayan, sa gitna nito ay nakikilala mo ang iyong sarili. Maraming paraan ang Diyos para maperpekto ang tao. Gumagamit siya ng lahat ng uri ng sitwasyon para pungusan ang mga tiwaling disposisyon ng tao at gumagamit ng iba't ibang bagay upang ibunyag ang tao. Sa isang banda, pinupungusan niya ang tao. Sa isa pa ay ibinubunyag niya ang tao. At sa isa pa ay inilalantad niya ang tao. Hinuhukay at inilalantad ang mga hiwaga sa kaibuturan ng puso ng tao at ipinakikita sa tao ang kanyang kalikasan sa pamamagitan ng paglalantad sa marami sa mga kalagayan nito. Piniperpekto ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng maraming pamamaraan. Sa pamamagitan ng paglalantad, pagpupungos, sa pamamagitan ng pagpipino, at sa pamamagitan ng pagkastigo sa tao. Para malaman ng tao na ang Diyos ay praktikal. Habang nakikinig at nagbubulay-bulay ako, lubos akong naantig. Diretsahang sinasalamin ng mga salita ng Diyos ang kalagayan ko. Noong hindi ako nagdurusa sa sakit, masigasig ako at aktibo sa aking mga tungkulin. Pero ngayon na may sakit ako at hindi bumuti ang kondisyon ko sa loob ng ilang panahon, nawalan ako ng pananalig at ng pagpapahalaga sa pasanin para sa aking mga tungkulin. Nawalan din ako ng motibasyong manalangin. Noon, inakala kong mahal na mahal ko ang Diyos at na dahil kaya kong isantabi ang pamilya ko para gawin ang mga tungkulin ko, ako ay isang taong naghahangad at nagsasagawa ng katotohanan. Ngayon ay nakita ko na napakababa ng tayog ko at na wala akong tunay na pananalig at pagmamahal sa Diyos. Ginagamit ng Diyos ang sakit na ito para pinuhin at ibunyag ako, upang tulungan akong makilala ang aking katiwalian at mga pagkukulang, at para gawing perpekto ang aking sinseridad at pagpapasakop sa Kanya. Hindi na ako pwedeng magkamali ng pagkaunawa sa Diyos o maging negatibo. At naging handa akong ipagkatiwala sa Diyos ang sakit ko at ilagay ang puso ko sa aking mga tungkulin. Nang mapagtanto ko ito, bahagyang bumuti ang kalagayan ko. Noong pagtatapos ng 2014, lalong lumala ang sakit ko sa tiyan at kahit kaunti lang ang kainin ko, ay parang busog na ako at palagi akong nakararanas ng pananakit ng tiyan. Hinang-hina ako sa loob. Nag-aalala kung anong mangyayari kung magpatuloy ang sakit na ito. Lumala na maging cancer sa tiyan at mamatay ako. Kung mamatay ako at hindi mailigtas ng Diyos, hindi ba't mawawala ng saysay ang lahat ng pagsisikap at pagugol ko? Palagi kong ginagawa ang mga tungkulin ko. Nagtitiis ng pagdurusa at nagbabayad ng halaga. Ginagawa ko pa nga ang mga tungkulin ko habang may sakit ako. Kaya bakit hindi ko nakita ang mga pagpapala
at proteksyon ng Diyos. Namuhay ako sa kadiliman at ayaw kong gawin ang mga tungkulin ko. Kaya sinabi ko sa nakatataas na lider na gusto kong umuwi para magpagamot. Ibinahagi ng lider ang layunin ng Diyos sa akin at nagmungkahi na dapat kong gamutin ang sakit ko at alagaan ang katawan ko habang ginagawa ang mga tungkulin ko. Naisip ko na hindi gaanong seryoso ang sakit ko para pigilan akong gawin kahit ang pinakamaliit na bahagi ng mga tungkulin ko. At gayon din, dahil leader ako ng iglesia, mahirap na makakita kaagad ng angkop na tao na pagpapasahan ng gawain ko. Kung tatalikuran ko ang aking mga tungkulin, magpapakita iyon na wala talaga akong konsensya. Pero kung magpapatuloy ako sa aking mga tungkulin, lilimitahan ako ng aking sakit. Sa aking pagdurusa, tumawag ako sa Diyos. O Diyos, hindi ko alam kung paano danasin ang sakit na ito. Pakiusap, gabayan mo akong matutuhan ang aral sa sitwasyong ito at maunawaan ang layunin mo. Nang gabing iyon, sinabi ko sa mga kapatid ang kalagayan ko. Binasa sa akin ng mga kapatid ang mga salita ng Diyos at 2 sipi ang talagang umantig sa akin. Sinasabi ng Diyos, napakaraming naniniwala sa akin para lamang pagalingin ko sila. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang gamitin ko ang aking kapangyarihan upang itaboy ang maruruming espiritu mula sa kanilang mga katawan. At napakaraming naniniwala sa akin para lamang makatanggap sila ng kapayapaan at kagalakan mula sa akin. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang hingan ako ng mas maraming material na kayamanan. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang gugulin ang buhay na ito sa kapayapaan at maging ligtas at matiwasay sa mundong darating. Napakaraming nananampalataya sa akin para maiwasan ang pagdurusa ng impyerno at para matanggap ang mga pagpapala ng langit. Napakaraming nananampalataya sa akin para lang sa pansamantalang kaginhawahan, ngunit hindi naghahangad magkamit ng anuman sa mundong darating. Kapag ibinuhos ko ang aking matinding galit sa mga tao at binabawi ko ang lahat ng kaligayahan at kapayapaan na dati nilang taglay, napupuno sila ng pagdududa. Kapag ibinigay ko sa mga tao ang pagdurusa ng impyerno at binabawi ko ang mga pagpapala ng langit, nagagalit sila ng husto. Kapag hinihiling sa akin ng mga tao na pagalingin ko sila at hindi ko sila pinapakinggan at nakadarama ako ng pagkapuot sa kanila, nililisan nila ako upang sa halip ay hanapin ang paraan ng panggagaway at pangkukulam. Kapag inaalis ko ang lahat ng hiningi ng mga tao sa akin, naglalaho silang lahat ng walang bakas. Sa makatwid, sinasabi ko na ang mga tao ay may pananalig sa akin sapagkat masyadong masagana ang biyaya ko at dahil masyadong maraming pakinabang na makakamit. Ang ugnayan ng tao sa Diyos ay isang ugnayan lamang ng hayagang pansariling interes. Isa itong ugnayan sa pagitan ng isang tumatanggap at isang nagbibigay ng mga pagpapala. Sa madaling salita, ito ang ugnayan sa pagitan ng empleyado at ng amo. Nagtatrabaho ng husto ang empleyado para lang makatanggap ng mga gantimpalang ipinagkakaloob ng amo. Walang pagmamahal na parang sa magkapamilya sa gayong relasyon na nakabatay lang sa interes. Transaksyon lamang. Walang nagmamahal o minamahal. Kawang gawa at awa lamang. Walang pag-unawa. Tanging walang magawang paglunok sa galit at panlilin lang. Walang pagiging matalik. Isang malaking agwat lamang na hindi matatawid. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos,
Maraming ibinahagi sa akin ang isang sister. Pinaalalahanan niya ako na ang palaging paghiling sa Diyos na alisin ang sakit ko ay hindi makatwirang pag-uugali. Sa pamamagitan ng pagbabasa sa mga salita ng Diyos at pakikinig sa pagbabahagi na ng sister, bigla akong nakadama ng kaliwanagan. Napagtanto ko na nanampalataya ako sa Diyos para lamang tumanggap ng mga pagpapala. Noong una, nagawa kong isantabi ang pamilya at anak ko para gawin ang mga tungkulin ko. Pero ito ay pawang alang-alang sa pagtanggap ng proteksyon at mga pagpapala ng Diyos. At para maligtas ako ng Diyos at makapasok sa kaharian ng langit. Noong maharap sa sakit, umasa ako na isasaalang-alang ng Diyos ang pagsisikap at pagugol na ibinuhos ko sa aking mga tungkulin at na pagagalingin niya ang sakit ko. Pero habang lumilipas ang panahon at hindi bumubuti ang kondisyon ko kundi lumala pa, naging negatibo ako at nagreklamo. Kino-question ang Diyos kung bakit hindi niya ako pinagagaling. Noong naging malala ang kondisyon ko, nagsimula pa nga akong mag-isip ng paraan para tumakas. Gustong bitiwan ang mga tungkulin ko at umuwi para magpagaling. Napagtanto ko na hindi tama ang mga layon ko sa pagugol ko ng aking sarili para sa Diyos sa aking mga tungkulin at na gusto kong kamtin ang mga pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng aking pagdurusa at paggugol. At nang hindi ko makamit ang mga layon ko, iniisip kong lumayo sa Diyos. Sa anong paraan ko ginagawa ang aking mga tungkulin? Sa anong paraan ako tapat o mapagpasakop sa Diyos? Malinaw na kinakasangkapan ko ang Diyos at sinusubukang makipagtawaran sa Kanya. Hindi ko tinratong Diyos ang Diyos. Sa halip, tinrato ko siya na parang isang cornucopia, isang Swiss Army knife. Talagang makasarili at kasuklam-suklam ako. Noon ko naunawaan na ang pagharap ko sa sakit na ito ay tunay na nagdala ng layunin ng Diyos at na ibinubunyag nito ang aking maling mga pananaw, motibo at pagnanais. Kung wala ito, iisipin ko pa rin na tinalikuran ko ang aking pamilya at propesyon para gawin ang mga tungkulin ko at na nagpapakita ako ng masidhing pagmamahal sa Diyos. Ang totoo, hindi ko ginagawa ang tungkulin ko para tugunan ang Diyos. Ginagawa ko ito ng may hindi dalisay na mga intensyon at ng may transaksyonal na mga motibo. Kung magpapatuloy akong manampalataya sa Diyos at gawin ang mga tungkulin ko nang may ganitong pananaw, itataboy lang ako ng Diyos. Sa aking paghahanap, nakita ko rin na wala akong pagkakilala sa pagkamakapangyarihan sa lahat at kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Sa harap ng aking sakit, palagi akong nag-aalala sa paglala ng aking kondisyon at sa pagkamatay. Napakaliit ng pananalig ko. Sabi ng Diyos, ang lahat ng sa tao ay pinamamahalaan ng Diyos. At kung mabubuhay o mamamatay man ang tao, ay pinagpapasyahan ng Diyos. Sino sa buong sangkatauhan ang hindi inaalagaan sa paningin ng makapangyarihan? Sino ang hindi nabubuhay sa gitna ng itinalagang tadhana ng makapangyarihan? Nangyayari ba ang buhay at kamatayan ng tao ayon sa sarili niyang pagpili? Kontrolado ba ng tao ang kanyang sariling kapalaran? Maraming taong gusto nang mamatay, subalit malayo iyon sa kanila. Maraming taong nais maging yaong malalakas sa buhay at takot sa kamatayan, subalit lingid sa kanilang kaalaman, ang araw ng kanilang kamatayan ay nalalapit na. Isinasadlak sila sa kailaliman ng kamatayan. Maraming taong nakatingala sa langit at bumubuntong hininga ng malalim.
Maraming taong umiiyak ng malakas, humahagulhol. Maraming taong bumabagsak sa gitna ng mga pagsubok. At maraming taong nahuhuli sa gitna ng tukso. Ipinaunawa sa akin ng mga salita ng Diyos na ang Diyos ang kumukontrol at may kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng bagay. At ang buhay at kamatayan ng tao ay nasa kanyang mga kamay. Kung bubuti ba ang sakit ko, ay nasa mga kamay rin ng Diyos. Sa panahong ito, palagi akong nalilimitahan ng sakit ko. Natatakot na lalala ang kondisyon ko at magiging cancer at magiging banta sa buhay ko. Kaya naisip kong bitiwan ang mga tungkulin ko para tutukan ang aking kalusugan. Sa bibig ko ay sinabi ko na may kataas-taasang kapangyarihan ang Diyos sa lahat ng bagay. Pero sa totoong buhay, wala talaga akong pananalig sa Diyos. Noong maharap sa mga problema, hindi ako umasa o bumaling sa Diyos, kundi namuhay sa pag-aalala at kabalisahan. Naghahanap ng daan palabas para sa sarili ko. Hindi ako naniwala na nasa mga kamay ng Diyos kung gagaling ako o hindi. Kundi inakala ko na ang umasa lang sa sarili ko na maghanap ng mga medikal na gamutan at pagtutok sa pagpapalakas ang magpapagaling sa sakit ko. Hindi ba't pananaw ito ng isang hindi mananampalataya? Noong may sakit ang asawa ko, kung saan-saan ko siya dinala para magpagamot. At sinabi ng mga doktor na walang lunas sa kondisyon niya. Pinayuhan ako ng mga kaibigan at kapamilya na huwag nang magpatuloy sa walang saysay na pagsisikap. Pero tumanggi pa rin akong tanggapin ang kapalaran. Para mapagamot ang kanyang sakit, inubos ko ang lahat ng ipon namin at nagkautang pa. Bagaman inilaan ko ang sarili ko sa pag-aalaga sa kanya at sinamahan siya, sa huli, hindi ko na iligtas ang buhay niya. Mula rito, napagtanto ko na ang buhay at kamatayan ay paunang inorde ng Diyos. Hindi kayang kontrolin ng mga tao ang kanilang kapalaran, ni kaya nilang baguhin ang mga tadhana ng iba. Sa katunayan, gawin ko man ang mga tungkulin ko sa iglesia o umuwi ako sa bahay, pwede pa rin akong magpagamot at pwede kong alagaan ng normal ang katawan ko. Pero kung bubuti ba o lalala ang sakit ko, ay itinakda ng Diyos. Ang haba ng buhay ng isang tao ay pinagpasyahan din ng Diyos. At kung dumating na ang oras ko, kahit pabitiwan ko ang mga tungkulin ko at manatili ako sa bahay para magpagaling, lalala pa rin ang kalagayan ko gaya ng itinakda at mamamatay ako kapag dumating na ang oras ko. Pero kung hindi ko pa oras at hindi pa tapos ang misyon ko, hindi ako hahayaan ng Diyos na mamatay ng maaga. Nakita ko na wala akong pagkakilala sa pagkamakapangyarihan sa lahat at kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos at na ginugol ko ang aking mga araw ng namumuhay sa pag-aalala at kabalisahan. Nababahala kung lalala ba ang sakit ko o kung mamamatay ako. Talagang naging hangal at mangmang ako. Sa realidad, hindi kinakailangan ang mga pag-aalalang ito at walang mababago ang mga ito. Ang magagawa ko lang ay ang ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay, isuko ang sarili ko sa kanyang kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos. Kasabay nito, maaari akong magpagamot, magpagaling ng normal, at gumawa ng mga tungkulin ko sa abot ng makakaya ko. Gaano man kahaba ako mabubuhay o kung bubuti ba ang sakit ko, kailangan kong magpasakop sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos. Kalaunan, binasa ko pa ang mga salita ng Diyos. Walang kaugnayan sa pagitan ng tungkulin ng tao at kung siya ay nakatatanggap ng mga pagpapala o nagdurusa ng kasawian. Ang tungkulin
ay kung ano ang nararapat tuparin ng tao. Ito ang bukasyong mula sa langit at dapat niya itong gampanan nang hindi naghahanap ng gantimpala at nang walang mga kondisyon o dahilan. Ito lang ang matatawag na paggampan sa tungkulin ng isang tao. Ang pagtanggap ng mga pagpapala ay tumutukoy sa mga pagpapalang natatamasa ng isang tao kapag siya ay ginawang perpekto matapos makaranas ng paghatol. Ang pagdurusa sa kasawian ay tumutukoy sa kaparusahang natatanggap ng isang tao kapag ang kanyang disposisyon ay hindi nagbago matapos siyang sumailalim sa pagkastigo at paghatol. Ibig sabihin, kapag hindi siya ginagawang perpekto. Ngunit nakatatanggap man sila ng mga pagpapala o nagdurusa sa kasawian, dapat tuparin ng mga nilikha ang kanilang tungkulin, gawin ang dapat nilang gawin, at gawin ang kaya nilang gawin. Ito ang pinakamaliit na bagay na dapat gawin ng isang taong naghahangad sa Diyos. Mula sa mga salita ng Diyos, napagtanto ko na isa akong nilikha, at ang gawin ang mga tungkulin ko ay ganap na likas at may katwiran. Kaya hindi ko dapat subukang makipagtawaran sa Diyos o manghingi sa Kanya ng mga gantimpala. Paano man ako tratuhin ng Diyos sa hinaharap, pagpalain man ako o magdusa ng kasawian, dapat akong tumayo ng wasto sa posisyon ng isang nilikha, magpasakop sa kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos, at tuparin ang mga tungkulin ko. Kung sa huli ay ililigtas ba ng Diyos ang isang tao, ay nakadepende sa kung kaya ba nitong tanggapin ang paghatol at pagdadalisay ng Diyos, iwaksi ang tiwaling disposisyon nito at maging kaayo ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng pagsisikap, pagdurusa, o pagsasakripisyo na natatamo ng isang tao ang mga pagpapala ng Diyos. Magmula nang matagpuan ko ang Diyos, nasiyahan na ako sa panlabas na kasigasigan at pagiging abala. At hindi ko hinangad ang katotohanan o pinagtuunan ang aking buhay pagpasok. At bihira kong pagnilayan at kilalanin ang sarili ko sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Pagkatapos gumawa ng mga pagsasakripisyo at pagugol, naniwala akong karapat-dapat kong tamasahin ang mga pagpapala ng Diyos. Noong masira ang pag-asa kong pagpalain, nagsimula akong hindi maunawaan ng tama ang Diyos at magreklamo. Nang hinayang pa nga ako sa nauna kong mga pagsasakripisyo. At ayaw ko nang gawin ang mga tungkulin ko. Banal at matuwid ang Diyos. At ang isang gaya ko, na makasarili at kasuklam-suklam, na palaging naghahanap ng mga pagpapala at sumusubok na makipagtawaran sa Diyos, kinakasangkapan at nililin lang ang Diyos, samantalang gustong makatanggap ng mga pagpapala at makapasok sa kaharian ng langit, ay talagang nag-iilusyon. Hindi ko hinangad ang katotohanan, at pagkalipas ng ilang taon ng pananampalataya sa Diyos, hindi nagbago ang pananaw ko sa mga bagay at ang aking buhay disposisyon. Kahit pa magdusa ako ng matindi o gumugol ng mga araw ko na nagpapakaabala, mananatili ako na isang taong lumalaban sa Diyos. At sa huli, ititiwalag at parurusahan ako. Isa akong nilikha, at natural at tama para sa akin na gugulin ang sarili ko para sa Diyos. Wala akong karapatang humingi ng mga pagpapala sa Diyos. Sa halip, ang dapat kong gawin ay magpasakop sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos at gawin ng maayos ang mga tungkulin ko. At kung ano ang magiging kalalabasan at destinasyon ko, nasa Diyos na iyon para isaayos. Nang mapagtanto ko ito, nanalangin ako sa Diyos. O Diyos, kung hindi dahil sa sakit na ito, hindi ko malalaman ang aking maruming intensyon na maghanap ng mga pagpapala sa aking pananalig. Handa akong bitiwan ang aking intensyon na maghanap ng mga pagpapala.
At gumaling man ako o hindi, hanggat mahininga ako, gugugol ako para sa iyo at gagawin ko ang mga tungkulin ko. Kahit pa isang araw ay maging napakalala ng sakit na ito at mamatay ako, hindi ako magrereklamo. At magpapasakop ako sa iyong kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos. Isang araw sa aking mga devosyonal, nabasa ko na sinasabi ng mga salita ng Diyos. Kung minsan, maghahanda ang Diyos ng ilang sitwasyon para sa iyo. Pinupungusan ka sa pamamagitan ng mga tao sa paligid mo at pinagdurusa ka. Nagtuturo sa iyo ng mga aral at nagbibigay daan sa iyo na maunawaan ang katotohanan at makita kung ano talaga ang mga bagay-bagay. Ginagawa na ng Diyos ang gawaing ito ngayon, sa paglalakip ng pagdurusa sa iyong laman para matuto ka ng aral, malutas ang iyong tiwaling disposisyon, at matupad ang iyong tungkulin ng maayos. Madalas sabihin ni Pablo na mayroong tinik sa kanyang laman. Ano ang tinik na ito? Isa itong karamdaman at hindi niya ito natakasan. Alam na alam niya kung ano ang karamdamang ito, na nakapunteriya ito sa kanyang disposisyon at kalikasan. Kung hindi na natili sa kanya ang tinik na ito, kung hindi siya sinundan ng karamdamang ito, maaaring sa anumang lugar at sandali, magtatag siya ng sarili niyang kaharian. Ngunit sa karamdamang ito, ay hindi siya nagkaroon ng lakas para doon. Sa makatwid, kalimitan, ang karamdaman ay isang uri ng pananggalang na payong para sa mga tao. Kung wala kang karamdaman, bagkos ay nag-uumapaw sa sigla, malamang na makagawa ka ng kung anong uri ng kasamaan at makapagdulot ng kung anong uri ng problema. Madaling mawala ang katwiran ng mga tao kapag sila ay lubhang mapagmataas at mahalay. Pagsisisihan nila kapag nakagawa sila ng kasamaan. Pero sa sandaling iyon, ay hindi na nila matutulungan ang kanilang sarili. Iyon ang dahilan kung bakit ang pagkakaroon ng kaunting karamdaman ay isang mabuting bagay, isang proteksyon para sa mga tao. Sa pagbubulay-bulay ko sa mga salita ng Diyos, napuno ako ng pasasalamat sa Diyos. Kung hindi dahil sa sakit na ito na nangyari sa akin, hindi malalantad ang aking maruming intensyon na maghanap ng mga pagpapala sa aking pananampalataya. At magpapatuloy sana ako na gamitin ang pagsisikap ko bilang kapital upang subukang makipagtawaran sa Diyos. Habang nagpapasan ako ng mas maraming responsibilidad at nagtitiis ng mas maraming pagdurusa, magiging mas mayabang sana ako. Naniniwala na may kapital ako para makuha ang pagsang-ayon at mga pagpapala ng Diyos. Kung hindi dumating ang sakit na ito upang ibunyag ang aking maling mga pananaw sa kung ano ang dapat hangarin, hindi ko malalaman ang aking maruming intensyon sa aking pananampalataya sa Diyos. At nagpatuloy sana ako sa maling landas, gaya ni Pablo, na nanghingi ng korona ng katuwiran sa Diyos, nilabanan siya, at sa huli ay itiniwalag at pinarusahan ng Diyos. Sa pagbabalik tanaw ko, ang sakit na nangyari sa akin ay tunay na mistulang isang uri ng proteksyon sa akin. Paraan ito ng Diyos para protektahan ako. At bagaman sa pisikal ay nagdusa ako, itinaman nito ang maling perspektiba sa likod ng aking paghahangad. Hindi makakamit ang mga bagay na ito sa isang komportableng kapaligiran. Ang pagpapahintulot ng Diyos na maranasan ko ang karamdaman ay hindi para pahirapan ako. Sa halip, ang layunin niya ay baguhin ako, para bigyang kakayahan akong hanapin ang katotohanan at pagnilayan at makilala ang sarili ko sa pamamagitan ng sakit, at sa gayon ay magsisi sa Kanya. Sa pamamagitan ng aking sakit, napagtanto ko ang masisidhing layunin ng Diyos at na
Ang anumang ginagawa ng Diyos sa mga tao ay palaging para sa kaligtasan at pagmamahal. Tunay na nagpapasalamat ako sa Diyos. Pagkatapos nito, inilagay ko ang puso ko sa aking mga tungkulin. Bagaman, minsan ay mag-iisip ako, ayos sana na magkaroon ng malusog na katawan. Kailan kaya gagaling ang sakit ko? Mapagtatanto ko kaagad na nanghihingi pa rin ako sa Diyos at hindi nagpapasakop. Kaya tahimik akong mananalangin sa Diyos. O Diyos, gaano man katagal manatili sa akin ang sakit ko, kahit pa hindi bumuti ang sakit ko, handa akong magpasakop sa iyong mga pamamatnugot at pagsasaayos. At hanggat may hininga ako, magiging tapat ako sa aking mga tungkulin. Sa pamamagitan ng panalangin, mas kumalma ang puso ko. Sa pagninilay ko kung paanong nagpakalugmok ako dati sa aking sakit at inantala ang gawain ng iglesia at na binigyan pa rin ako ng Diyos ng pagkakataon upang magsisi sa pamamagitan ng aking mga tungkulin. Handa akong baguhin ang dati kong saloobin sa aking mga tungkulin at bumawi sa pagkakautang ko sa Diyos. Kalaunan, ibinuod ko ang mga paglihis at problema sa gawain kasama ng aking katuwang na sister. Inirecord ko ang mga gampaning kailangang isa-isang ipatupad. Nakipagbahaginan ako sa mga kapatid upang ipatupad ang mga iyon at aktwal kong nilutas ang mga problemang kinaharap ng mga kapatid sa kanilang mga tungkulin. Makalipas ang ilang panahon, medyo bumuti ang gawain ng iglesia sa lahat ng aspekto at aktibo rin ang mga kapatid sa kanilang mga tungkulin. Lubos din akong napalakas at hindi na gaanong nalilimitahan ng sakit ko gaya noong dati. Isang araw, aksidente kong natuklasan ang isang lunas na maaaring makagamot sa mga isyu ko sa tiyan at pagkatapos inumin ng ilang beses ang gamot, huminto sa pagsakit ang tiyan ko at unti-unting lumakas ang katawan ko. Pinasalamatan at pinuri ko ang Diyos mula sa kaibuturan ng aking puso. At nakita ko kung gaano karunong at kamakapangyarihan sa lahat ang Diyos. Ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay para baguhin at linisin ako. Sa pagdanas ng sakit na ito, bagaman sa pisikal ay nagdusa ako, nagawa kong itama ang aking maling mga pananaw sa pananampalataya sa Diyos at ang mga karumihan sa aking pananalig ay medyo nalinis. Naunawaan ko rin na ganap na likas at may katwiran para sa nilikha na gawin ang mga tungkulin nito at na pagpalain man o magdusa ang isang tao, dapat siyang magpasakop sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos at tuparin ang mga tungkulin niya. Ang mga pagkaunawa at pagbabagong ito na aking nakamit ay pawang mga resultang nakuha sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.